Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay na naman ako ng tips and idea patungkol dito sa car battery. So meron po tayong battery dito na Inco. Ayan po, ang brand sa battery na ito ay Inco. Ayan po, Inco Extra Power. Ang size sa battery na ito ay 3SM, 70 ampere hour, 12 volt, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. Ito yung mga battery na kapag kawala na sa tamang level, pwede mo siyang dagdagan ng distilled water. Kasi po, ang kategory sa battery na ito ay low maintenance, di tubig kung tawagin. So itong battery na ito ay ipapacharge lang ng may-ari sa akin dahil hindi na raw mapa-andar ang kanyang owner type na sasakyan. So ngayon, bago nila dinala ito dito sa akin, dinadagdagan na daw nila ito ng tubig. Ayan, kung pansinin nyo, basa oh. Nagtatagas dyan. Basa, ilapit ko ang camera. Ayan. Oh, pansinin nyo. Basa dyan, di ba? Basa. Nilagyan daw nila ito ng tubig, distilled water. So ngayon, yan ang ating topic ngayon. I-check natin. I-check ko. Baka naman ay puno o sobra ang paglalagay nila ng tubig. Duda ako eh. Malakas kutob ko eh. Na puno ang paglagay dito ng tubig. So ngayon, atin ito ngayong sabay-sabay na aalamin kung totoo nga ba ang hinala ko. Right? So bago natin i-charge yan, check muna natin yung kanyang tubig sa loob. So ngayon, bubuksan na natin. Oh, tigas ah. Buksan muna natin lahat. Ang tigas. Kumuha tayo ng flashlight. Check natin. Yun o. Sabi ko na nga ba eh, puno pala ito. Hindi nga tayo nagkakamali sa pag-check sa battery nito, sa kanyang tubig. Electrolyte. Ayan, ilapit ko ang camera para makita nyo rin. Hindi pwedeng ako lang ang makakita. Kailangan kayo rin para may ebidensya kayo. Ayan, pansinin nyo oh. Ito hindi gano'n yung isa, hindi gano'n puno. Pero sobra na rin yan. Ito, puno yung mga yan oh. Pansinin nyo, kita nyo naman oh. Puno yan oh. Hindi naman talagang puno na apaw. Basta puno na yan oh. Sa dami ng tubig na nilagay oh. Kung magtatanong kayo na tama po ba yan na ganyan karami ang ilagay na tubig, ang sagot po dyan ay hindi po. No, mali. Hindi po dapat ganyan karami ang tubig na ilalagay, idadagdag sa ating battery kasi puno na po yan. Aapaw na po yan mamaya pag i-charge pa natin ito sa battery charger. Mag-i-expand po kasi ang tubig na yan eh. Parang dagat baga, tumutubo yan. Oh, is-charge pa yan dito sa battery charger. So, ang tendency niyan, tatagas yan dito sa simento. Magtatagas na yan. Tapos, tatagas yan sila lahat yan. Pag mapupunta dito sa positive polarity ng baterya, dito rin sa negative polarity ng baterya, kakalawang itong pulo. Magkaroon na ng corrosion yan. O, masisira na ang battery. Hihina na. O, di ba? So, ganun yon. So, ngayon, ang gagawin ko ay babawasan natin yan. Kasi hindi pwedeng i-charge natin agad yan na hindi binabawasan. Aapaw yung tubig dyan. Magtatagas yan dito sa simento. Pero bago natin bawasan, i-battery tester muna natin. I-tester baga para makita nyo kung ilan na lang ang voltahe sa battery na ito. Positive at sa negative. Ayan. As you can see, Kamaster, kung makikita, mapapansin nyo, 11.9 volt ang reading sa voltahe ng battery na ito. So, lubat nga. Kulang siya sa karga, or sabihin na lang natin na 12 volt ang reading niya. Ayan. 12.0 kasi medium. So lobat nga, kailangan ito na kakargahan. So bago natin kakargahan yan, i-charge sa battery charger, kailangan natin na babawasan to. Gamitin natin itong ating lagayan, tsaka gamitin natin itong hydrometer, ito pansip-sip dyan. So, enjoy watching. Di muna ako magsasalita at babawasan ko ito lahat.
So titingnan nyo yung ating nabawas ng tubig, oh. Sobra sa kalahati, oh. Dami. So ngayon ilapit ko ang camera para makita nyo. Kilatisin nyo ng maigi ha. Huwag kukurap. Titingnan ng maigi kung gaano karami lang ang tubig na standard. Ayan, oh, pansinin nyo. Yan. Oh. Yan. Oh. Oh. Ganyan lang. Karami. So, pupunasan muna natin tong ibabaw. Kasi basa eh. Sobra kasi ang paglagay ng tubig. Kaya halos aapaw na. Tatagas na. So ngayon, bago ko ito i-charge, kailangan ko siyang tatakpan kasi napakabaho ng singaw nito, sobrang baho. Dito lang kasi sa office shop yung aking lamisa eh, ayan oh. Yan lang, sobrang amoy, naaamoy ko, nalalanghap, masama sa baga yan. Kaya ang gagawin ko, tatakpan ko habang naka-charge kasi may ano naman siya eh, may butas naman sa ibabaw ng takip. Makasingaw pa rin yan kahit tatakpan natin. So takpan ko yan. Lahat ng 6 na butas na to. Yan. Pero hindi ko hihigpitan. Takpan lang siya. Pero hindi siya hihigpitan. Para makasingaw lang siya baga. So nakasaksak na yung unplug dito sa battery charger. Ayan. Kasi ginamit na kasi kanina yan eh. May nagpa-charge. So ngayon, ito na lang kanyang mga alligator clip na lang ang kuhanin ko. Ito. So ikakabit lamang natin dito sa negative. Itong kulay itim na alligator clip ng battery charger. Yan. Itong isa naman, kulay pula na alligator clip ng battery charger. Dito natin ikakabit sa plus sign sa isang baterya. Dini. Yan. So itong battery na ito ay i-observe natin, kumbaga under observation. Makaka-recover ba ito? Magiging good battery o bad battery? Dalawa lang ang papuntahan nito, magiging good battery o bad battery. So ngayon, kakabit na yung kanyang mga alligator clip. So i-open natin dito. Unahin natin itong alternating current AC. Natin ito pag-open. Umiilaw na yung power on natin pero yung ammeter gauge ng battery charger hindi pa tumataas. Ibig sabihin hindi pa yun gumagana. Hindi pa nag-charge yung ating battery. So kailangan natin i-open itong direct current to DC to. Ayun, tumaas agad. So ibig sabihin nag-charge na itong battery natin china-charge. Ngayon tumatanggap siya ng karga kasi tumataas yung ammeter gauge ng battery charger. So yun. So yan, ganun lang po. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung ilang oras ito mapo-full charge. Maghapon ito kasi ang oras natin ngayon ay mag-alas 10, 9:50 na ng umaga. So hanggang alas 4 ito ng hapon, 4 o 5. So ganun lang mga kamaster, mga sir, madam. Ganun karami ang tubig natin ilalagay kapag kayo ay magdagdag ng tubig sa inyong sariling battery. So yun lang, maraming salamat sa iyong panonood and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel BMI Motovlog.